buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Jesus Way, Travel Light. One of the nicest things that the Lord ever said in the book of John is that He had come to give us life so that we may have life in its fullest. So life is really meant to be enjoyed. It's a journey, a gift from God. But one rule of a pleasant and enjoyable journey is to travel light. Dapat hindi masyadong maraming dala sa buhay, magaan ang buhay, para makita natin ang pagpapala ng Panginoon at lumuwag ng ating kapaligiran para maging pagpapala din tayo sa ating kapwa. Travel light. Thank you, Father, that you want us to travel light, that you like us to enjoy the journey of life. And we pray, Father, that we may be further enlightened as we study your word, as we ponder your message for us today. We ask that you be the true messenger. Kayo, Panginoon, ang magturo sa amin, kayo po ang magsalita, kayo mangusap, katotohanan nyo ang magpalaya sa amin, magbigay ng kaliwanagan, at maraming mga pagbubukas ng aming isip. Forgive us our sins, O God. Cleanse us, make us whole, enable us to see your face, to hear your voice, to hold your hand. Teach us, give us peace, strengthen our bodies, O God, and we give to you our complete attention. We bring every thought captive to the name of your Son, Jesus Christ, and we ask you, Lord, continue to help us to change for the better. Speak in the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Hebrews 12:1, we must get rid of everything that slows us down. Sa simula pa lang makikita natin na merong itinuturo sa atin ang Bible para pagaanin ang buhay. May konteksto itong mga verses na ito in a spiritual way, and this can be applied in nearly every aspect of daily life. Avoid excess baggage. 10 million OFWs know that, and all the other millions that keep traveling know that it's difficult to travel with so much baggage. You don't only pay extra for the baggage, but you have to watch extra number of bags, and you have to carry an extra weight as you travel. Spiritually, that is not so difficult to apply. Titus 3:9-11, avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. Warn a divisive person once, and then warn him a second time. After that, have nothing to do with him. Anong mga baggage ang pinapatanggal sa atin dito? Religious baggages. Don't get into religious debates. At sa mga nagbabasa ng Bible, sa mga naniniwala sa Panginoon, those who are spiritually active and religiously involved, this is a grave temptation to get into debates. Makipagtalo ka sa member ng ibang mga sekta, makipagtalo ka sa kapwa mo member in the same church that has a different reading or interpretation of the same verse, but the Bible says avoid this. This is an extra baggage that you must never carry in your spiritual life. Luke 12:13-14, someone in the crowd said to him, meaning the Lord Jesus, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" May dalawang magkapatid na nag-aaway tungkol sa kanilang mana at ang gusto nila ang Panginoong Jesus ang mamagitan para ayusin ito. At sabi ng Panginoon, sino naman ang nag-appoint sa akin para maging advisor nyo sa paghahati ng mga kayamanang minanan nyo? Or in other words, bakit naman ako sasali sa gulo ng pamilya ninyo? Bakit nga naman hindi? Kasi pagka merong isang ang kanyang inisip, he was aggrieved, magiging kaaway mo na siya. And in this kind of disputes, nobody really becomes very, very contented. So both of them will dislike you in the end.
Anong lesson para sa atin ngayon? Don't get involved in domestic or local and personal quarrels. You want to travel light? Minimize your enemies. Yun ang talagang sinasabi ng mga verses na ating binasa. At marami pa yan. As far as possible, have no enemies. If it cannot be helped, minimize your enemies. Pag may dalawang nag-aaway, kumampi ka doon sa isa, kaaway ka na agad nung isa. So stay as neutral as possible if you want to have a quiet life. Especially sa mag-asawang nag-aaway. Mahirap may kakampihan ka dyan. Galit na galit si babae kay lalaki. Mamaya kakampihan mo siya. Pag nagkabati na uli sila mag-asawa, galit na rin sa iyo ang babaeng yan. Subukan nyo. Kampi lang yan sa iyo pag masama ang loob doon sa asawa. Pag pumayag ka, umagri ka sa sinasabi niya tungkol sa asawa niya, mamaya siya nang galit sa iyo. Don't get involved in such issues. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Of course, the obvious answer is no. Meron ba daw dalawa na magkasabay maglalakad kung hindi sila nagkasundo ng pupuntahan? Pag magkasabay kayo naglalakad, hindi lang kayo nagkakasundo ng pupuntahan, dapat nagkasundo rin kayo ng speed ng travel. Nagkakasundo rin kayo kung paano kayo magbabiyahe. Ang daming dapat pagkasunduan. So in human baggage, we are being told to walk only with those you agree with. Bakit ka sasali sa isang organisasyon na hindi ka naman totally naniniwala? Mapapaaway ka lang sa mga ibang members noon. Bakit ka sasama sa isang group tour of 15 or 30 people na ang dami-daming ibang-ibang opinion, iba-ibang ideya kung paano kayo dapat magbiyahe, saan kayo dapat kumain, mapapaaway ka lang. Mahirap yung napakaraming pinakikisamahan. And the Bible is telling us to choose who you become partners with. Obviously, you choose who you marry. Tinitingnan mo yung best and worst niya, at kung kaya mong mabuhay between the best and the worst, pwede siguro. Pero kung yung worst niya, hindi mo kayang matanggap, kahit love na love mo yung best, don't. Because you will never agree walking together. Kaya napakaraming mga mag-asawa, kung lumaon, after a few years, naghihiwalay, doon lang natin realize it. They cannot agree on major issues in their lives. Tapos may mga damages na, lalo kung may mga anak na sila. Kaya pinag-iisipan yan, hindi ka lang nagiging emosyonal sa pagpapakasal. Dapat nag-iisip ka rin. In fact, mas nag-iisip ka kaysa emotional ka. Kasi emotion, madali naman yan masway to the left or to the right. Pero yung reason mo, yung values mo, yung basic values in life mo, dapat naka-factor yan when you decide who to go into partnership with. Kahit na business partnership, legal partnership. Choose who you literally travel with. Ewan ko kung kayo ay nakaranas na sumali sa mga group tours. Yung magpapalista kayo, Tour of Europe in 11 days. Ganyan, mga 15 kayo, 20 people. Kuminsan, hell yan. Yung 10 na kayo sa bus, yung isa wala pa, nawawala. Laging tuwing sakayan, sa bus siya yung wala. Yung inis na inis ka na sa kanya, pero 11 days mo siyang makakasama, bayad na eh. Mahirap yung ganyang mga kasama mo sa biyahe. Merong tulog ka na, ang ingay-ingay pa niya, tapos roommate mo, ang lalagyan pa niya ng damit, yung plastic. Habang nagdadahan-dahan ka naman sa pagkalkal niyang plastic na yan, lalo siyang umiingay. Yung tulog ka pa, naliligo na siya, kumakanta pa. Mahirap yung may roommate, may kasama na hindi mo gusto. So you try to be as independent in life as possible so that you can afford to have your own private room if you cannot get along with many people. Gusto niyong sumaya sa buhay? Mag-aral kayo mabuti kung estudyante kayo, magtrabaho kayong mabuti later on, para dumami ang pera niyo, para hindi kayo laging obligado in groups. Ngayon, gusto nyo yung grupo nyo, masaya, that's nice. Pero meron kayong choice not to be with the group because you can afford to be alone in a car if you want to do that. Join only organizations, congregations, and societies you believe in. Sasali ka sa Lions Club, tapos takot-takot na intriga ang mapapala mo. Sasali ka sa mga Bird Watcher Society of Parañaque. Tapos hindi mo gusto yung mga ibang member doon. Join when you agree. Kahit sa church. And then, agree when you join. Pag nag-decide ka na, I want to be a member of this church, dapat na pag-aralan mo na matatanggap mo yung best and worst nung grupo na yon.
Hindi lang sa doctrine, sa culture din, sa ugali, sa style. Kailangan mag-agree ka doon. Pag sumali ka na, handa ka na mag-agree. Hindi yung sumali ka na, tapos sa loob, nakikipagyera ka pa, nakikipagtalo. Ba't ka sumali? Ayaw mo pala eh. Dapat aalamin mo yun. Marami naman choices ngayon eh. Matthew 18:19, if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. So pag may dalawa doon na nagkasundo, gagawin ni Lord para sa inyo. Ano yung unsaid? Na ayaw ng Diyos ng mga nagtatalo. Hindi niya gusto yung mga hidwaan, mga gulo. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, magkasundo lang kayo, matutuwa sa inyo ang langit, pagbibigyan kayo. Gagawin. Kasi ayaw ng Diyos na maraming nagtatalo-talo. So, o nagkakasundo kayo, sige, go. This is pleasing to me. Unity, agreement is pleasing to God. Pagka may harmony. That's why we strive hard na magkaroon ng harmony kahit saan man, sa pamilya, sa church, sa opisina. Kasi pag may hidwaan, lumalayo ang grasya ng Diyos. Pag kami lagi nagtatalo, tatay at nanay nyo lagi nagtatalo, parang malapit yata kaming alisan ng grasya ng Diyos. Kasi ayaw niya yan. The grace goes out of the room when people are always quarreling. Kaya tinuturuan tayo to be humble, to be accommodating, to be forgiving. Para ano? Para may unity. Because the Spirit of the Lord likes to dwell among people that are united. When there is agreement, things move. When there's harmony, there is a slice of heaven in your life. Life is lighter. James 2:2-4. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Isa pa yan sa mga ayaw na ayaw ng Panginoon eh, yung may favoritism based on economic status. Sabi, pag kami pumasok ba sa church nyo, nabihis, maganda yung damit, may mga alahas, pinapupo nyo sa special seat. At pag may dumating naman na miserable ang itsura, mukhang kawawa, mukhang pobre, kahit saan nyo na lang siya itapon-tapon. Sabi, ayoko ng ganyan mga bagay. Na hinuhusgahan nyo ang tao depende sa kanyang itsura at mga suot. What is the verse saying? Don't be impressed with titles or rank or wealth. Do not be a needless slave of anyone. Sa mga department store, pagka mukha ang yaman-yaman ng bumibili, mukhang mapera, extra attention ang binibigay ng mga despatchadora. Pagka naman kupas-kupas yung damit mo, marumi pa yung kuko mo, sinasabi mo, magkano yan? Mahal yan. Diba? Sabi sa'yo ng tindera, huwag niyong hipuin, baka mabasag. No? Bakit ang special lang treatment sa donya-donyahan? Samantalang yung donya-donyahan ang palautos. Wala kang mapapala na maging nais sa mga ganon dahil aalilain ka lang. Do not show favoritism. May tinanong nga ako isang clinic, beauty clinic, kasi kilala ko yung mga stockholders. Nung gusto nila na ipag-pray yung lugar, sige tingnan. Tapos sabi ko, ano mga policy ninyo sa mga client? Kasi daw, high-end ang mga gusto nilang client. Sabi ko, pag kami pumasok dito na mukhang hindi naman mayaman, na ang point ko kasi, hindi makakadagdag sa glamour ng image sila. Sabi ko, anong gagawin nyo? Alam nyo sabi nung isang manager, yung halaga naman ng piso nung donya, tsaka halaga ng piso nung ali dyan sa baba, pareho lang, di ba? So, pareho lang silang client. Sabi ko ba, very enlightened approach. Kasi usually, pag nakakita tayo ng mas mayaman, mas malakas ang po. Mas maganda ang pakita mo. Buti kung bigyan ka niya. Mga mayayaman yan, makuripot sa buhay. Honest. Hindi yan mga galante. You know why? Yung mga super yaman, they have no sense of what money means. Akala nila pag binigyan ka ng 20 pesos na tip, dapat tuwa ka na dahil ang laki nun. Kasi bira nilang na-appreciate yung nuance ng halaga ng pera. Alam niyo kung sino mga good tippers sa restaurants? Yung mga waiter din.
na probably out having fun with his family or dating waiter kasi naiintindihan niya yung damdamin ng waiter eh. Gusto yung nakaabang sa tip. Pero yung mga mayayaman, kukuripot niya mag-tip. Wala kayong mapapalaan, uy, mukha mayaman. Ma'am, aalilain ka lang yan. So do not desire another person's wealth or glory. Akala nyo ba, opinion ko lang yon? James 2:6. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Sabi ko, kayo masyadong impressed dyan. What are all these verses saying sa ating travel light? Limit your patrons. Kontian nyo lang mga amo nyo sa buhay. Or have none, if it's possible. Mahirap yung napakarami kang inaamo-amo. Pagka nice ka naman, yung iba, they become entitled already. No, mamaya, duty mo na maging nice sa kanila. Yan ang mga pinakamahihirap na client ko minsan. Hard to please. So, bakit mo isisiksik ang sarili mo sa kanila? Wala ka maita. Luke 9:58, Jesus replied, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. What is the Lord saying? So niya, tulad din ng marami sa inyo, I'm homeless. Wala siyang bahay. Jesus was homeless. Pero hindi naman siguro natin dapat siyang gawing model sa area na yan. Kasi talaga namang hindi siya tagalupa eh. Tsaka alam niya siguro hindi siya masyado magtatagal. So hindi siya nagpunta ng bahay. Pero ano, ang lesson dito, it's good not to have any mortgage or loan. Siya walang rent, walang mga utilities. Extreme siya, but the lesson is, don't have big payables. Mahirap sa buhay yung maraming bayarin. Kahapon lang, I was walking with a friend at dinidiscuss namin bakit ang bilis-bilis umunlad ng mga Filipino-Chinese kaysa sa mga Pilipino-Pilipino. Kasi yung mga Pilipino-Pilipino, pag nagkapera, ang iniisip bumili. Bumili ng bahay. Ang hirap maghulog noon, mga 30 years ka abroad bago matapos yung hulugan mo sa Camellia Homes. Diba? O kaya bumili ng condo unit kung medyo malaki yung pera. Pero ang mahal-mahal ng condo. Diba? Ang mahal ng mga Jews, marami mga hidden costs yan na later on nagsisisi ka, ba't mo binili? No? Dapat income, production muna bago consumption. Sabi ko nga sa kanya, yung mga ibang pamilya, mga kapwa natin mahirap dyan, pag may 20,000, ipagpaparty ng anak. Nabukasan, di bali nang wala na uling pera. So, yung mga Filipino-Chinese, pag may 20,000, bibili ng 10 kawali, magpapatinday ng mga banana Q sa mga neighbor niya. Mamaya, banana Q king na siya. Mamaya, banana king na siya. Mamaya, kanya na lahat ang mall sa Pilipinas. Kasi marunong siya mag-invest. Hindi siya gumagastos agad. Pansinin niyo, yung maraming Filipino-Chinese, lalo galing Divisoria, bago yan nagkabahay, matagal, doon lang nakatira doon sa may taas, gilid-gilid ng mga tindahan nila. Kasi yung pera nila, pinapaikot nila para magkaroon ng mga tubo. Pag tumubo na talaga, pag bumili ng bahay sa Dasmariñas Village na. Kasi tubo na niya yon. Hindi, ibibili mo ng bahay agad yung kauna-unahan mong pera, tapos nawala ka sa trabaho, mamaya ibebenta mo na lang ng mura para ituloy ng iba yung paghuhulog. Kasi burden. Yung bibili ka ng kotse, tapos wala ka naman pang gasolina later. Ang dami-dami, may mga OFW, bibili na ang lalaki mga alahas, tapos mga 6 na buwan na hindi nakakasakay sa barko, o isa-isa na uling nagpupunta sa mga ahensya yung mga alahas. Kasi consumption agad ang inuuna hindi production. When you have money, make it produce more money rather than just spend it. Yung attitude. But it's important not to have big payables. Kaya ang dami-dami nalulugi Bibili sila ng hulugan, hindi naman maitutuloy. So, fire sale. Ibebenta lang nilang palugi para nilang magkaroon ng konting pera. At careful with condo purchases. Ang dami-daming limitation ng pagtira sa condo. Naglalagay ka lang ng tamtak sa dingding, kailangan mo ng permiso ng management. No? Ng mga empleyado nyo naman lahat yung mga nandun din sa management, kala mo mga konsino. At ang mga Jews, habang nabubuhay ka, nagbabayad ka. Ang ganda ng lobby, may swimming pool, mayroong gym, kahit hindi ka nag-gym, kasama ka sa nagbabayad ng buwan-buwan. Dapat iniisip mo yon kung talagang may konti ka lang pera, bumili kang kaprasong lupa sa Angono, Rizal, sa'yo talaga lang yung lupa forever. Kung yung building ng condo na biyak, sino na ngayon may-ari ng lupa?
Hindi siya laging magandang investment kahit naliligid tayo ng mga kondo dito, nakakasilaw lang kasi maganda yung poster. Kunwari, artista yung may-ari, feeling artista ka rin dahil nandun ka. Kaartehan lang yun. So be wise about the cost of money and interests. Kasi mahirap na nabubuhay kang marami kang bayarin. Kahit kumisa nga may magbibigay sa'yo, bibigyan kitang kondo, pero ikaw ang may-maintain nun, ikaw magbabayad ng mga dues, ang mahal-mahal. Yan yan. E paano kung wala ka ng magandang trabaho, nagkasakit ka, nahulog ka sa building, kaakyat mo, di ba? Nalumpo ka, ano, ibabayad mo 25,000, maliban na lang nakahiga ka talaga sa pera. Hindi laging wise to do. Hindi matutuwa sa akin yung mga ahente, no? Pero remember ang ating topic, travel light. Huwag kayong kuha ng mahulugan. And do not be a guarantor. Alam niyo yung guarantor, may kukuha ng loan, ikaw ang pipirma. Tapos ang kasama yung mga titulo ng lupa mo as collateral, whatever. Proverbs 11:15, it's a dangerous thing to guarantee payment for someone's debt. Don't do it. So kung meron kayong memory verse sa buhay yan, Proverbs 11:15, tuwing nagpapagarinta sa inyo, alam mo may memory verse ako eh. Di ba? Alam mo, biblical yan, magagalit ang Diyos pagka hindi ko sinunod. Kasi ang dami na magkaibigan, nagkagalit dahil isa nag-guarantee. Sweet lang naman niyang nangungutang, gakuha ni kang garantor. Pag hindi na niya mabayaran yon, naku, mag-aaway din kayo. So mag-aaway na lang kayo sa simula, at least wala kang utang. Wala kang papanagutan. Kesa sa dulo, nag-aaway din kayo, pero lagot ka kasi ikaw at ikaw ang yung magbabayad. Proverbs 17:18, another memory verse. It's stupid to guarantee someone else's loan. Yan, diretso na, ha? Hindi na nagpaligoy-ligoy. Kung gusto nyo pa, Proverbs 20:16, you deserve to lose your coat if you loan it to someone to guarantee payment for the debt of a stranger. Pero kahit mahubarang ka, buti nga sa'yo. Bagay lang sa'yo. Ba't ka nag-guarantee? Diyos ka ba? Nagagaranti ka kung Diyos ka, alam mong kayang bayaran yan hanggang dulo mababayaran. O sige, gagaranti ko. Alam mo ba, kakayanin niya? O kayang-kaya mo ba talagang bayaran niya na para kang Diyos? Sabi niya, hindi. Isang malaking kabalbalan to guarantee someone's debt. At siguro hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko kung hindi niyo pa naranasan kayong garantor tapos hindi na makabayad yung nangutang. Hindi naman kayo nangutang, hindi kayo nag-enjoy, pero ito kayo ang hinahabol ng mga kolektor. At yung mga kolektor, kumisan para mga James Bond yan, nakamakakay sa motorsiklo, nakaabang sa gate mo, lahat ng pinto ninyo, alam nila, pati bintana kung saan kadadaan, hulihin ka nila. Polite lang yung mga isa simula, para mamaya mga sulat na ng abogado, mga nananakot na sulat na tinatanggap mo, nakaka-nervyos na. And you say, oo nga, tama, hindi ako dapat nag-guarantee. Kung meron mga nagsasabi sa'yo, i-guarantee mo naman ang utang ko, what are friends for? Anybody who tells you what are friends for is not a friend. Pag siya yung may kailangan sa'yo. Pero kung ikaw ang nagbibigay, ayaw niyang tanggapin, pero sabi mo, that's what friends are for. Yun ang friend. Pero pag ang nagsasabing, that's what friends are for, yung nangangailangan, hindi mo yun friend. It's an emotional blackmail. James 1:21, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. So anong baggage dito na pinapatanggal sa atin? Sin. Huwag kang mabuhay ng maraming kasalanan. Minimize it kung hindi mo kayang gawing zero. Be sinless. If you cannot be sinless, at least sinless. Mabigat dalhin ang kasalanan. Do not carry guilt in your heart. Kahit ang gaan-gaan ng physical baggage mo, kita pa rin sa mukha mo pag dala-dala ng puso mo, kabigatan. Yung may atraso ka, meron kang dinaya, meron kang nilamangan, meron kang inagawan, dala mo yun. Kahit magmaang-maangan ka at kunwari, hindi mo iniinda, it will show. It will show in your health. It will show in your emotion. It will show even on your face. So, iwasan ang paggawa ng mali. Pero tulad nga ng sinasabi sa Bible, God remembers that we are dust. Kung minsan nagkakamali tayo, nadadapa. Pag nangyari na yon, huwag nyo nang dalhin ng matagal. I-confess agad. Confess to God. Confess to the people you have wronged. Pay, restitute, do whatever para yung kasalanan mo ay mawala sa yung mga dalahin. 1 John 1:9, but if we confess our sins to God,
He can always be trusted to forgive us and take our sins away. Huwag kayong nagpapatagal ng kasalanan na hindi na-acknowledge. Yung ini-ignore mo lang kasi ayaw mo talagang aminin. You don't want to face reality that you have committed a sin. Para yung sugat na lalala, mabubulok, it will bring you down. So, think o confess agad every day. Meron isang ang ganda-gandang kanta na makikita nyo sa YouTube, yung evening prayer. Bago kayo matulog, mag-YouTube kayo dyan. Pakinggan nyo evening prayer. Sasabing, Lord, if I have wronged somebody, forgive. If I have done something wrong, please forgive. That's the theme. Para hindi mo dala sa paghiga mo yung mga kasalanan mo, na paggising mo, dumami na yung bigat sa iyong puso. Kailangan, sabi nga, don't let the sun go down while you're angry or while somebody is angry with you. Gumawa ng paraan para wala kang dala. Do not sin, or when you sin, confess. Spirituality is not only about complicated doctrine, but it's about daily life. Ang talaga namang Bible was addressed to people to use such things in daily life. Kaya nagmumukha lang sa ating inaccessible yung Bible, parang mahirap maintindihan kasi merong time difference between us now and those who originally wrote and heard the message. Pero pagka kinuha mo, tinanggal mo yung mga difficulties in the reading and the interpretation, it's still a very, very practical book of wisdom. It's really about daily life. So travel light. Help others travel light. One of the greatest gifts that you can give to people is to help them carry their load or to make them realize that they don't have to carry such load. Acts 15:9-19. Now, why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? This burden was too heavy for us or our ancestors. But our Lord Jesus was kind to us. And so, my friends, I don't think we should place burdens on the Gentiles who are turning to God. Anong background nito? Si Jesus, Hudyo. He practiced the Jewish religion. Ang mga original hearers ng Panginoon, ang mga followers niya, were Jews. They did not directly, immediately separate from their old religion. It was a refinement, a fine-tuning of the things they already knew before, but now they were being given new meanings and fresh applications. And some excessive traditions were being limited so that people will not carry heavy loads. Dahil ang mga sinulat ng mga propeta, ang mga sinulat sa Biblia, sa Old Testament, 1,000 taon na ang katagalan ng pinagmulan doon ng mga tradition, dumating yung mga generation na iba na yung context nila. Nandun pa rin sila, nakatira sa Israel, Hudyo pa rin sila, pero iba na yung context ng kanilang panahon. Hirap na silang sundin yung mga regulasyon, yung mga tradisyon, yung mga patakaran na nakasulat sa sarili nilang scriptures. Kaya hindi na nila madala-dala, and people were forced to live hypocritical lives, to pretend that they were obeying the law and following everything, while in their secret lives, they were not able because the context had already changed. Naiba na ang takbo ng panahon. Ngayon, noong dumating ang mga missions sa mga non-Jewish people called the Gentiles, the outsiders, so to speak, kasi sa mga Hudyo, dalawa lang ang tao sa mundo, Jew and Gentile. Ini-impose ngayon ng mga Israelite Christians yung tradition ng Judaism to people who were non-Jews but had become Christians. Nagkaroon ng malaking pagtatalo sa Jerusalem ang mga leader. At ito ang sabi sa Acts, ginagalit nyo ba ang Diyos? Na ngayon, ipapatong nyo pa sa balikat ng mga bagong mananampalataya na hindi naman Jew, Gentile sila, tinatanggap nila si Jesus, gusto nila maging Kristiyano, pero ipapasanyor pa rin sa kanila yung lahat ng tradisyon ng Judaism, but hindi na lang si Kristo minus the Judaism. Dahil yun din naman ang ginawa ng Panginoon, marami siyang mga inayos para huwag tayong mabigatan, but ngayon natin ipapataw dun sa mga bagong converts, yung pati hindi lang si Jesus, kundi yung ating religious traditions na tayo nga nahirapang sundin. Sabi, even our ancestors found it so hard to follow all of these laws and these traditions. Now, why make the new converts who don't even have this cultural background
obey all of these difficult laws. Sa inyo, ganito na lang gawin natin. Ipatanggap natin si Kristo at hayaan silang gumawa ng isang uri ng Kristyanismo na hindi na kailangang patterned after Judaism. In other words, cultural redemption yan. That Christ is the spirit of what we do, but we contextualize it in our own culture. We don't have to become Jewish. Ang linaw-linaw itong Acts 15:9-19 among many other teachings that are so clear. At napagkasunduan nila, ganon, sige, ipatanggap na lang natin si Jesus. Yung mga turo ni Jesus na naging New Testament later nung finormalize at sinulat, yun na lang, huwag na natin silang gawin mga Hudyo. In other words, yung mga matatanda na mga lalaki hindi circumcised, let's not force them to be circumcised because circumcision is a Jewish thing. Huwag na nating pilitin na magbelo yung mga hindi naman mga Hudyo kasi wala naman silang tradition ng pagbebelo. In other words, yung mga dietary restrictions natin, iba naman ng lahi nila, genetic makeup nila, iba sa atin, yung mga hindi makaya ng tiyan natin, kaya nila, but i-impose natin sa kanila yung mga dietary laws natin. So in other words, sinasabi, huwag na lang natin silang gawing Hudyo, gawin na lang natin silang Christian, period. At yun ang nangyari. Ano ang tinutukoy nito? Maraming burden ang nagiging Christian kasi gusto pa nilang maging Hudyo. Kahit today, 2,000 taon na ang nakalipas nung sinulat itong Book of Acts, marami pa ngayong Christians all over the world, mga Gentiles who have become Christians, hindi lang si Kristo ang gusto nilang gawing tanggapin. Gusto rin nila maging Hudyo rin sila. Kopyahin nila yung mga suot, mga costume, mga pagkain, mga kanta, mga salita ng mga Hudyo. Nilinaw na nga sa Acts 15. Hindi na kailangan. Kailangan nilang si Jesus. And let them acclimatize Jesus in their culture. Let them re-express the teachings of Jesus in the context of their own history and heritage, which is really a backbone of cultural redemption. So, huwag nang pahirapan, huwag nang pahirapin. Ngayon, meron pang mga religious groups under the name of Christ. Hindi pwedeng magpagupit ng buhok ang mga babae, puro kuto na. Hanggang sahig na yung mga buhok nila. Ang hirap mag-maintain yan. Kailangan yung mga buhok tradisyon ng Israel, yung mga hemline, pinapakialaman, lahat na lang, mga kaliit-liit ang mga rekotitos ng buhay, ginagawang major doctrine, making Christianity extra difficult when it should not be. So people are to be free. Huwag sumali sa mga sekta, mga kongregasyon at mga relihiyon na pinapahirap ang buhay mo. Pinalaya na ni Jesus mismo yung mga Hudyo sa mga ganong tradisyon. Yung Jewish Sabbath, ang hirap-hirap sundin, wala kang gagawin. Lutuin mo na lahat sa Biyernes pa lang yung mga kakainin mo ng Sabado kasi hindi ka na pwede magluto ng Sabado. Si Lord, ang dami niyang dinemonstrate na naggawa talaga siya ng mga himala. Sabbath. Para i-emphasize yung point, sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya gumawa ng law ng Sabbath para lumuwag ang buhay nyo. Ngayon, kung sa pagsunod niyan, lalo humihirap ang buhay nyo, we defeat the spirit of the law in obeying the letter of the law. Kaya pinakita niya, kung ano ang maginhawa sa inyo, yun ang gawin nyo. Kaya ibinigay ang batas na yan para kayo pag ginawahin, hindi para dagdagan ng mga amon nyo at limitasyon sa buhay. So yan dapat ang pagbasa mo. Nakakaluwag ba? Nakakagaan ba sa buhay? Especially religion. Because there's nothing more vain, there's nothing more sayang than people who suffer needlessly thinking they please God, but they are not really pleasing God. At sabi ng Diyos, kawawa naman sila. Bakit sila nagdurusan ang hindi naman kailangan? Hindi ko naman hinihingi ang pagdurusang yan. Ang humihingi lang yung religious group nila. Truth sets free. Sabi ni Lord, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Therefore, a true Jesus-based spirituality is restful. But how can you be rested when you're following 1001 regulations every day? Tandaan na lang yon, to police each other, that's not restful. So yan ang litmus test. Is it Jesus-based? Therefore, it must be restful. It must inspire rest. It must inspire peace. So identify your needless baggage. Ano ba mga baggage natin? Ano mga pinapasan nyo na hindi naman dapat? That you are the savior of the entire clan, the entire barangay. May mga kamag-anak ka kuminsan, nakita nilang naaasahan ka pala sa time of difficulty. Lahat na lang ng difficulty sa'yo tinambak. Padami ng padami kasi pasikat ka ng pasikat sa barangay nyo.
No? Lahat na lamang ng charity case, lahat na lang difficulty sa'yo dadalhin. Hindi mo kailangan pasanin lahat yon. Kasi kung minsan sa sobrang mong pagiging responsible, you are only encouraging everyone else to be irresponsible. Hindi mo kailangan laging dalhin ng lahat ng mga bagay. Emotionally, what are our baggages? Sometimes you are a victim of the past. The past casts a very long shadow that makes you fearful, that makes you angry, that makes you bitter. You've got to release yourself from that past. You don't have to carry the entire past on your shoulders. Carry only the burden of today. At sabi ni Lord, yung mga blessing for today is sufficient for today's burdens and problems. But when you allocate today's blessings for yesterday's problems and tomorrow's fears, kulang. Kaya ka mag-aalala. Kaya magiging mabigat ang buhay. Identify your baggages that have to be shed. Kuminsan mga prejudices natin, mga biases natin become a baggage because these things limit us. You don't have to carry that way. The Lord likes you to travel light. Yun lamang mga pinag-usapan nating 5, maging conscious lang tayo dyan, gagaan na yung buhay natin. Ano pa yung iba? Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it to the full. Have it in its fullness. I want you to travel light. I want you to be happy. Jesus wants you happy. Jesus wants you quiet and peaceful. So don't quarrel. Don't kill or die for a verse. Kung minsan, nung nagbasa ka ng Bible, doon pa dumami yung kaaway mo. Kasi naging palaaway ka, sinasalihan mo lahat ng gulo. No. Ang pag-unawa kasi ng mga verses sa Bible, kung minsan depende sa tagal mo na nagbabasa, depende sa tagal mo ng Kristiyano o mananampalataya, depende sa context mo. Nag-iiba-iba rin naman yung pananaw niyan habang nagkakaroon ka ng perspective. Hindi ibig sabihin na nag-iiba-iba yung katotohanan, pero nag-iiba-iba yung kakaya nating tingnan yon. And the truth sometimes is not just a point. It could be many points. It could be a line. And your sister is standing on point A, you're standing on point B, and another is standing on point C, but it's all the same line, only different perspectives, defined by your education, by your awareness, by your spirituality. So don't be judgmental. Maraming mukha ang katotohanan, hindi lang yung mukhang nakaharap sa'yo. Kaya kailangan nilalawak-lawakan natin yan so that we become agreeable. Hindi yung kung nagbabasa ka ng Bible, akala mo na alam mo na lahat, correct mo na lahat ang mga tao, and life becomes difficult. Dear God, we thank you that you want us to travel light. Salamat sa mga reminders sa Scripture, O God, and these 5 major things that we have discussed today. Turuan mo kaming ilapat sa buhay namin na mahanapan namin ito, Panginoon, ng very practical application. At nawa, inspired by these points, maging aware pa kami, O Lord, maging sensitive sa ibang areas of our lives where we carry needless weight. Needless rituals in the family that makes everyone have a hard time. Needless requirements. Needless details. Teach us, O God, to let go of many things so we can relax. And so that people around us can also relax. Kung gaano kami gusto mo, Panginoon, mag-travel light, ganun din nawa ang mga regulasyon namin at mga requirements sa buhay. Kumonti ng kumonti, that we keep it to the basics, so the minimum, so that we will not be difficult to be around and we will not impose so much on people around us. Turuan mo kayo, Panginoon, na bigyan ng application sa buhay namin ang general idea that we should travel light. Let's stay silently praying before the Lord. Magbulay-bulay pa tayo at ngayon humingi sa Panginoon ng guidance. What other areas of our lives we can be free? In what other areas can we enjoy this freedom? Ma-identify natin yung mga kaartehan natin sa buhay, mga kung anong pinapahirap natin na pwede namang madali so that we can travel light. Lord, in silence, deal with your people. You want us free. We want to be free. Give us wisdom. Reveal your truth to us. Give us your light. Let's be alone with the Lord in silence for some time. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Jesus Way, Travel Light.
Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay. Paghako sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglilinaw. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay. Paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap.
bakit ang mga Pilipino hindi humihiwalay sa pamilya kahit may asawa na. Siguro may economics involved kasi hindi naman lahat ng tao nakaka-afford humiwalay. Pero kahit na nga nakahiwalay pa rin yan, madalas nandun pa rin sa magulang. Kasi gusto nga natin sama-sama. Ito ba ang mga malalaking bahay, yung master bedroom, nandun din yung mga anak, doon din nanonood ng TV, doon din nakikipagtumpukan sa mga magulang nila at madalas doon din natutulog kahit may mga sariling kwarto. Kasi tayo, we thrive in each other's company. We love to be surrounded by people. At kasama na dyan yung kahit may asawa na nandun pa kasi gusto ng mga lola, yung apo nila nandun. Gusto lang nakikita yung mga mahal nila sa buhay. At lalo kung tumatanda na yung mga magulang natin, gusto rin natin naalagaan sila. Ang iyong hirang dala, ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Ugawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming nyaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba. Ang iyong hirang dala, ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Ugawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan
ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit di tama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y ba di mapapantayan, kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit di tama ay hindi sapat.
Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y ba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y ba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!